Tama, kaya kung hindi ka makakatakas dito, may iba na rin ako. Damn, Senior Demon King? Tinalikuran mo na ako, kahit papaano ay maaari mong linangin ang isa, tama? Lance, huwag mo akong pag-isipan ng masama, kung maaari kang magpatuloy na mabuhay at maging mas malakas sa lahat ng oras, tiyak na umaasa ako, mas masaya ako, hindi ba mas ligtas na magkaroon ng dalawang tao? Cultivated to save me in the future, what's the point of abandoning me? Kaya lang wala akong magawa kundi makipag-usap sa immortal mong isipan, ano ang gusto mong gawin ko? Yung mga taong nilinang ko, 28 sa kanila ay may namatay noon, ang mga taong iyon, minsan lahat ay dinala ang aking mga inaasahan, ngunit hindi lahat ay maaaring lumaki gaya ng inaasahan ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, bakit ngayon mo lang sinasabi? Hindi na kailangang ibunyag sa inyo ang lahat sa simula, kung sakaling ipagkanulo ako ng isa sa inyo, o malaman ng isa sa inyo ang tungkol sa sikreto, hindi ba't idewit nito ang isa pa? Tanong ni Lance, hindi natatakot na idewit ang isa ngayon. Naku, hindi ko alam kung makakatakas ka dito, pero kung sakaling mamatay ka, gusto kong matiyak na mamamatay ka ng payapa. Damn, I actually doubt na mamamatay ako. Lance, nasa pre-human immortal stage ka pa lang at nasa kalagitnaan ka pa lang ng pre-human immortal stage, habang ang kabilang party ay 2 mid-human immortals at isang huli, kung gusto mong pumunta. Sa itaas para patayin ang kalaban sa immortal world, isa lang itong maling akala, maliban na lang kung mayroon kang makapangyarihang magic weapon, ngunit kara-rating mo lang sa immortal world, saan mo nakuha ang magic weapon? Nagulat si Lance, nagsasalita tungkol sa magic treasures, naalala ni Lance, hindi ba siya may past life mirror? Si Lance mismo ay halos nakalimutan na ito. Kaya lang, hindi sinabi ng dating salamin na si Lance sa hari ng demonyo, at hindi alam ng hari ng demonyo na mayroon nito si Lance, ngunit kung sasabihin niya ito ngayon, iisipin ba ng hari ng demonyo na si Lance ay, titaos puso, at marahil ang kanyang impresyon ay lubos na mababawasan. Habang nag-aalangan si Lance na sabihin ang anuman, sinabi ng Devil King, sabihin mo, Lance, ipagsapalaran kung tulungan ka minsan. Paano tumulong? Sayang, dahil bihira kang umakyat mula sa mortal na kaharian, ililigtas kita kahit minsan. Makinig ka sa akin ngayon, huwag ka nang mag-move on, at manatili sa inang ilang sandali. Des. Dahil ang mga taong sumusubaybay sa iyo ay nagpaplanong magwelga kapag umalis ka sa hangganan, magagamit mo ito para magantala ng ilang araw. At saka ano? Pagkatapos ay ipinaalam ko sa isang lalaki na pumunta at iligtas ka. Ito ay isa pa sa iyong mga sinanay na lalaki. Oo, sa totoo lang hindi siya malayo sa iyo, nasa Upper Yama siya, pinapunta ko siya ng bilis para iligtas ka. Sigurado ka bang may iligtas ako ng taong nililinang mo? Anong lakas meron siya? Nako, medyo matagal ko na siyang nililinang, at nasa immortal level na siya. Mabuti, salamat Senior Demon King. No need to thank you. Isang beses lang ako makakapagsapalaran, kailangan mo talagang mag-ingat in the future, di ba? Di ba sinabi ko na sa'yo noon na okay lang na mas madalas na umalis sa Yunluo Immortal Kingdom Imperial Capital? Nasaan ang tumatakbo ka? Senior Demon King, para sabihin sa iyo ang totoo, gusto kong maglakbay sa Upper Feian Continent para i-assess iyon kung ano, isang first grade Immortal Pill Master. Sabi ni Lance na may maamo na mukha. Anong sabi mo? First grade Immortal Pill Master. Don't tell me na noong huling beses na pinadalhan kita ng pinaka-ordinaryong beginner's dictionary ng Immortal Pills, may naisip ka kaagad. Oo, kaya ko nang pinuhin ang isang first grade Immortal Pill. Pagkasabi niyon, kumuha si Lance ng isang Immortal Pill at sinabing, naramdaman mo na ba ito? Ito ang Immortal Pill na pinino ko. Sense it? It's not bad? Although hindi naman mataas ang quality, nasa second level pa lang, pero kung walang master, pambihira na ang pag-aaral na maabot ang ganitong level. Salamat, I was planning to go to Upper Yarn Continent to take the exam, but unfortunately, I didn't expect na masusunod ako. That's Stacy. She's finished this time. I want her to die a painful death. Circle first at patayin mamaya.
Naku, wag ka na matuwa, baka hindi makapunta dito yung taong naabisuhan ko. Sige, hindi pa kita kakausapin, aabisuhan ko siya para pumunta. Mabuti. Nawala ang walang kamatayang pag-iisip ng Haring Diablo. Sa sandaling ito, sa isang napakaranggal na lugar sa Upper Felhel Continent, sa isang partikular na silid, biglang nagulat ang isang babae, pagkatapos ay sinabi niya, "Senyor Starluo, mabilis kang pumunta sa isang lugar sa sandaling ito para iligtas ang isang tao." Hating gabi na. Mas patago lang sa hating gabi, huwag mong ipaalam kahit kanino ang tungkol sa bagay na ito. Fine. Save who? Kamag-anak mo ba to? Mahabang kwento, sidewalk ka. Sige, problemahin mo si Senior para tulungan akong makita kung may nakahanap sa kinaroroonan ko. Manam. Agad na bumangon ang babae, pagkatapos ay gumawa ng spell at nawala sa lugar, na lumitaw sa isang desyerto na kanayunan sa susunod na segundo. Senior, dapat walang makapansin sa kinaroroonan ko. Huwag kang mag-alala, ang walang kamatayan kung pag-iisip ay nasa iyo, walang nakapansin. Saan ang lugar na gusto mong puntahan ko? Ang Yunluo Immortal Kingdom, sa hangganan na konektado sa Noshang True Kingdom, isang maliit na bayan, sasabihin ko sa iyo ang mga detalye ng lokasyon kapag malapit na tayo doon. Well, ang taong gusto mong iligtas ko, sino siya? Actually, siya yung na-train ko. May iba pa pala bukod sa akin ha. Nagulat din ang babae kagaya ni Lance. Hindi siya katulad mo, siya ay isang aksidente. Dahan daw ang nagsalita ang Devil King tungkol sa kasaysayan ni Lance. Medyo nabigla ang babae, actually umakyat siya sa Mortal World na may tinak, parang hindi naging madali para sa kanya na makarating sa Immortal World. Oo, at napakatalino niya, ipinasa ko sa kanya ang isang Immortal Pill introductory book dati, at nagawa niyang pinuhin ang isang first grade Immortal Pill pagkatapos ng ilang taon ng pag-iisip tungkol dito. Eksaktong papunta siya sa Upper Feian kontinente sa pagkakataong ito para masuri ang isang first grade Immortal Pill Master. Napakalakas. Nagulat ang babaeng iyon, walang master, hindi lang ito ang nasa Immortal World, ngunit ang kanyang talento ay talagang sumasabog na uri. Naku, ang bait niya talaga, pero, may mga pagkukulang, malakas ang personalidad niya, madaling makipag-away, and, rather lustful. Paano ba naman ang isang taong napakatalino ay malabog? Nakaramdam ng panghihinayang ang babae, kinasusuklaman niya ang pagnanasa. Oh, lust, it's human nature. And, he's lustful mainly because he was influenced by his previous life, he's not as lustful in this life as he was in his previous life. May past life pa siya. Oo. Ang kanyang nakaraang buhay ay eksaktong mula sa Yunluo Immortal Kingdom, gayunpaman, hindi siya isang henyo sa kanyang nakaraang buhay, napakakaraniwan. Siya nga pala, sa kanyang nakaraang buhay, siya ay pinutol hanggang sa mamatay at tinapakan hanggang mamatay sa kalye. Nagulat ang babae at sinabing, hindi pwede, ang numero 1 pervert ng Yunluo Immortal Kingdom na tinapakan niya hanggang mamatay mahigit 50 taon na ang nakalipas, tama ba? Starro, alam mo ba ang tungkol dito? Naku, hindi ko alam kung iisang tao iyon, ngunit isang lalaking kilala ko sa Upper Fellows Island, mahigit 50 taon na ang nakalilipas, pinutol niya ang buhay ng isang numero 1 pervert sa Yunluo Immortal Kingdom, at pagkatapos ay tinapakan siya. To death on the street. It shouldn't be the same person, it's too coincidental. 2012. Medyo napahiya din ang Devil King, hindi naman siguro pwede, kung tutuusin, ang Yunluo Immortal Kingdom ay iilan lang sa mga taong natapakan hanggang mamatay sa kalye. Ang babaeng iyon ay nakaramdam ng matinding panlulumo sa pagitan ng mga sandali, at ililigtas niya ang isang dating unang pervert. Starluo, huwag kang masyadong mag-isip, past lives are past lives, this life is this life, maybe you had a past life, forget, you don't have a past life. Oh, maybe you're a terrible person sa kabilang buhay mo rin. Hindi mo maitatanggi ang isang lalaki para doon. Well, alam ko. Kung gayon, bilasan mo ang iyong paglalakbay, at kakausapin ko muna siya. Mabuti. Pinutol ng demonyo ang pag-iisip ng diwata na komunikasyon sa babae. Sa kabilang side.
Naghihintay pa rin si Lance sa tugon ng Demon King. Sa sandaling iyon, sumagot ang hari ng Diablo. Lance, huwag kang mag-alala, ipinaalam ko na sa kanya na pumunta siya, ngunit ang pinakamaagang maaaring tumagal ay mga 7 araw. Sa 7 araw na ito, kailangan mong alagaan ang iyong sarili, kung gusto ng taong sumusunod sa iyo. Para gumawa ng maagang hakbang, wala akong magagawa tungkol dito. Sige, salamat, Senior. By the way, baka hindi masyadong maganda ang impression niya sa iyo, at medyo mataas ang status niya, kahit na ang mga emperor ng Yunluo Immortal Kingdom ay malamang nabatiin siya kapag nakita nila siya, kaya dapat maging mas magalang ka kapag ikaw makita mo siya. Napakataas ng status, pero, I have the impression na masama kung hindi man lang siya nakikilala ng mga tao. I told her about you, especially about your past life. Damn it! Senior Demon King? Ang past life is a past life, hindi mo magagawa yon. Naku, natakot ako na baka may gawin kang kakaiba noon, kaya binigyan ko siya ng malinaw na paliwanag ng maaga. Tutal, sa status niya, kung hindi dahil sa akin, hindi ka man lang kwalipikadong kausapin mo siya, at babae pa siya. Uy, babae, maganda ba? Si Lance ay abala sa pagtatanong, nalaman na babae ito, ang unang reaksyon ay kung maganda ba ito. Nakikita mo, sabi ko ba sa iyo, isa kang lecher sa iyong nakaraang buhay, bagaman marami kang pinagbuti sa buhay na ito, ngunit, sa istruktura ng iyong kaluluwa, mayroon ka pa ring construct ng isang lecher, para lamang a shallow degree. Iyon nga ang inaalala ko, kaya sinabi ko sa kanya ng maaga na medyo malikot ka. Aking damo, Senior Demon King, nahak mo ako. Nanlumo si Lance, hindi nakaramdam ng libog si Lance sa buhay na ito, hindi ito itinanggi ni Lance sa kanyang nakaraang buhay. Maaaring iyon sa impresyon ng iba, si Lance ay isa ring taong malabog sa buhay na ito. Sige, huwag muna natin pag-usapan yan, makikita mo sa sarili mo. Naglaho ang diwatang kaisipan ng Diablo. Si Belinda ay nakatulog. Umiikot ang ulo ni Lance. Kinabukasan, ang araw ay nasa kanyang puwet, at si Lance ay hindi pa bumabangon. Rendan, bumangon ka? May paglalakbay pa, mula rito hanggang Upper Faiyan Continent, sa bilis natin, aabutin ng kahit 10 araw at kalahating buwan . Niyugyug ni Belinda si Lance. Huwag kayong mag-away, itong bayang ito, maganda ang tanawin, balak kong magpahinga dito ng 10 araw at kalahating buwan bago umalis. Tulala si Belinda, makalipas ang 10 araw at kalahating buwan, at dito pa rin nagpapahinga. Hindi masabi ni Lance kay Belinda ang tungkol sa pagsunod, kung sakaling malantad siya, tiyak na gagawin ito ng taong sumusunod sa kanya ng maaga. Si Lance ay labis ding nanlumo, ang sisihin lamang ang paparating na kalaban ay masyadong malakas. Magsindi, gamitin ni Lance ang dating salamin ng buhay kalimutan ito, syempre, ang saligan ay ang dating salamin ng buhay ni Lance ay talagang isang makapangyarihang immortal na sandata. Sa katunayan, may pakiramdam si Lance sa loob na ang past life mirror ay hindi isang makapangyarihang immortal na artifact, kung totoo nga, hindi ito made at toggle ni Lance, gamit ang special na singsing na inilabas ni Lance mula sa mortal na kaharian na iyon, kung isang makapangyarihang immortal na sandata na maaari pa ring itago ang amoy na iyon. Habang pinag-iisipan ito ni Lance, lalo itong naging hindi mapagkakatiwalaan, maaari ba talagang maging mapangahas siya? Sa sandaling ito ay higit sa 10 kilometro ang layo. Bakit hindi pa umaalis si Renden? Ano pa ang ginagawa mo dyan? Princess, bakit hindi natin gawin ngayon? Anak, ang oras ng prinsesa ay mahalaga, at sinasayang niya ito para sa akin. Prinsesa, gawin natin ito? Ang bayang ito, ang pinakamalakas na mayor, ay nasa kalagitnaan lamang ng human immortal, sa aking lakas, tapusin si Renden ng walang ingay, pagkatapos siyang patayin, itatapon natin ang kanyang bangkay sa Sunless True Country. Hoy! Magandang ideya iyan, hindi na natin kailangang hintayin na maglakbay siya sa Sunless True Country, maaari natin siyang patayin at pagkatapos ay itapon ang kanyang bangkay. Lumingon ang mga mata ni Princess Stacy at ngumiti, napakatanga natin. Dapat naisip natin yan kagabi. Let's go? Go kill him. Utos ni Stacy.
Sa sandaling ito, lumabas si Lance sa inn, alam na alam ni Lance na laging may nakabantay sa kanyang likuran at maaaring gumawa ng isang bagay ng maaga, kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Pagkatapos ng lahat, si Stacy ay isang prinsesa at natatakot na matuklasan, kaya kailangan niyang maglihim, pagkatapos ay hinayaan ni Lance ang kanyang sarili na nasa pinakakitang lugar sa lahat ng oras, sa ganoong paraan, si Stacy ay kailangang mag-alala tungkol sa gumagawa ng hakbang. Nang dumating si Lance sa kalye, agad siyang humila ng upuan at nagsulat ng karatula. Libreng gabay para sa walang kamatayang paglilinang. Biglang nagkukumpulan ng maraming tao sa kalsada. Senior Immortal, binibigyan mo talaga kami ng libreng patnubay sa Immortal Cultivation. Tanong ng mga Immortal na nagtipon sa paligid. Sinabi ni Lance, syempre, mayroon akong ilang koneksyon sa iyong bayan, na kalahati ng aking bayan, at gusto kong gumawa ng isang bagay para sa aking bayan sa pagkakataong ito pabalik dito. Kaya't handa akong gabayan ang mga tao sa aking bayan. Upang linangin ang kawalang kamatayan, gaano man kataas o kababa ang kaharian, gaano man kalaki o kaliit ang kapangyarihan, maaari silang lumapit sa akin at ulitin ang patnubay, araw o gabi. Kung nais mong gabayan kita, mangyaring pumila. Gusto ko, gusto ko. Biglang natuwa ang lahat. Isa-isa, ginabayan ni Lance ang mga tao ng paisa-isa, dahil ang layunin ni Lance ay makakuha ng katanyagan, mas maraming tao ang mas mahusay, kaya ang patnubay ni Lance ay napakadetalye, at ito ay talagang nakakatulong sa mga taong iyon. Wala pang isang oras, kumalat ang buong bayan, at sa lahat ng direksyon, patuloy na dumarating ang mga tao. May mga tao sa harap at likod ni Lance, sa langit at sa lupa. Bukod dito, mayroon ding mga taong malayo sa bayang ito na dumating matapos itong marinig. Masasabing natakot si Lance na hindi siya makapagpahinga kahit isang sandali sa 10 araw at kalahating buwan na ito. Sa napakaraming tao, gustong makita ni Lance kung nang-ahas si Stacy na kumilos. Kahit na gawin niya iyon, tiyak na malalaman ng mga tao, tiyak na natatakot si Stacy na ipalaganap ang salita, at tiyak na hindi alam ng emperador ang tungkol dito, kung gusto siyang patayin ng emperador, hinding-hindi ito magiging napakahirap na gawin ito sa ang kabisera. Damn it, what the hell is Renden doing? Sa sandaling ito sa malayo, si Stacy ay nanginginig sa galit, akmang hahampasin nila, papatayin at pagkatapos ay itatapon ang bangkay sa Sunless True Country, ngunit hindi nila ginawa. Asahan na bago nila gawin, si Lance ay napapaligiran ng napakaraming tao. Prinsesa, parang tinuturuan niya ang mga walang kamatayang magsasaka sa bayang ito. Anak, hindi ba siya papunta sa Upper Faian Continent? Hindi ko alam, Princess, ngayon na ba natin gagawin? Sa lahat ng mga taong ito, masisiguro mo bang hindi ka makikilala? Pagkaraan, dumating si Teddy upang mag-imbestiga. Makakasiguro ka ba na hindi mo malalaman na ako ang gumawa nito? Kung alam ng buong bansa na ako ang pumatay kay Zabel. Mayroon kaming maliit na halaga ng kagandahang loob pagkatapos ay mawawala ng mukha ang aking maharlikang pamilya. Prinsesa, teka lang yan? Hindi ako naniniwalang makakaguide siya ng forever, lagi niya itong tatapusin, at kapag ginawa niya, patayin. Renden, hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw pa. Tinadyakan ni Stacy ang kanyang paa, nanlamig ang kanyang mga mata. 2013. Si Lance ay nasa parehong lugar, ginagabayan ang mga tao ng bayan sa paglilinang sa loob ng isang araw. Si Stacy at ang iba ay sobrang sama ng loob at walang magawa. Gayunpaman, makalipas ang kalahating araw, nakahanap sila ng solusyon. Princess, may naisip akong solusyon. Anong solusyon? Prinsesa, maaaring turuan ni Lance ang iba sa paglilinang, bakit hindi tayo? Maaari rin nating turuan mga tao dito sa ibang bahagi ng bayan, araw at gabi, sa paglilinang. Si Lance ay isa lamang pre-human immortal, habang tayo, isang yumaong human immortal, ay magkakaroon ng mga taong tumatakbo sa tabi natin. Tama. Ang isang malakas na tao na gumagabay sa isang huling yugto ng human immortal ay tiyak na dadalhin ang mga tao dito, at pagkatapos, kapag walang tao dito para kay Lance, magagawa natin ito. Haha, ang bait mo, gawin mo na lang.
At kaya, sa loob ng kalahating araw, isang mas nakakagulat na balita ang dumating mula sa bayan. Sa kabilang panig ng bayan, mayroon ding isang immortal na gumagabay, at ang immortal na iyon ay isang huling yugto ng human immortal, na wala ring pinagkaiba sa pagitan ng araw at gabi. Nang makuha nila ang balitang ito, biglang, ang mga taong nakapila sa gilid ng linya ni Lance ay lumingon sa kabilang panig, at paunti-unti ang mga tao sa panig ni Lance. Pupunta ako. Nanlumo si Lance, ang taktika na ito ay talagang isang paraan upang makitungo sa kanyang sariling mga tao. Kailangang mag-isip ng isang bagay nang mabilisan si Lance, kung magpapatuloy ito, sa lalong madaling panahon ay wala na siyang tao rito, at kapag wala ng tao, gagawin agad ito ni Cloud Violet. Fuck! Nasusunog si Lance. Sa sandaling iyon, ang walang kamatayang pag-iisip ng Devil King ay nakipag-ugnayan kay Lance. Senior Demon King, nasa oras ka lang. Anong problema? Senior Demon King, maaga silang gagawa. Og, akala ko sinabi mo na may paraan ka para hindi nila magawa. Hindi ko inaasahan na gagamitin nila ang aking paraan upang makitungo sa akin, ngunit ngayon ay mas paunti na ang mga tao sa paligid ko. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi ng Demon King, naramdaman ko ang lokasyon nila, ilang kilometro lang sa silangan mo, at pinapanood ka nila. Damn, para pilitin ako. Lance, ito lang ang magagawa ko para matulungan ka. Nagsisi ang Devil King. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Senior Devil King, nakakuha ako ng magic treasure sa Spirit Realm, tulungan mo akong tingnan ang treasure na ito. Agad na kinuha ni Lance ang past life mirror. Agad na nakilala ito ng Devil King at sinabing, ito ang past life mirror, ginamit ko ito noon. Kung mayroon itong walang kamatayang enerhiya, maaari nitong gawing regress ang katawan ng isang malakas na kalaban, at kung gaano ito umuurong, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng kalaban at ikaw. Kung mas malaki ang agwat ng lakas, mas maliit ang regression, at mas maliit ang agwat ng lakas, mas malaki ang regression. Halimbawa, ang pagbabalik noong bata ka pa, o kahit na bumabalik sa isang patak ng likido. Ayan, isang patak ng likido. Inakala ni Lance na ito ay misteryoso, ngunit ito pala ay ginamit ito ng hari ng Diablo at alam pa nga ni Lance ang tungkol sa dating salamin. Sinabi ng Haring Diablo, hindi ko akalain na ito ay nasa iyong mga kamay ngayon. Sinabi ni Lance, Senior Devil King, dahil ginamit mo itong past life mirror sa iyong nakaraang buhay, bakit ito nasa kamay ko? Noon, sa pag-akyat ko, wala akong choice kundi ang manatili, dapat alam mo na ako ay umakyat ng mag-isa, at bago ako umakyat sa sarili ko, hindi ko ito madadala, kahit na ito ay isang pseudo-immortal artifact o anumang bagay. Naalala ni Lance na ang 5 pseudo-immortal na sandata sa mundo ng mga espirito ay ipinasa lamang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, dahil ang bawat may-ari ay hindi maaaring dalhin ang mga ito sa kanila. Nagawa ni Lance na dalhin ang dating salamin dahil hindi si Lance umakyat sa pamamagitan ng mga regular na channel, ngunit sa halip, pinunit ni Beeman ang espasyo upang iangat siya. Senior Demon King, kung gayon ang dating world mirror na ito ay kayang harapin ang aking mga kaaway. Anong antas ng immortal na artifact ang kabilang sa front world mirror na ito? Sinabi ng Devil King, hindi mo kailangang masyadong matuwa, baka mabaigo ka, ang dating salamin ng buhay na ito ay isang mababang grade na immortal na artifact, ngunit maswerte ka rin na hindi ito isang ordinaryong mababang uri na immortal na artifact. Itong dating salamin ng buhay, hindi ko alam kung ano ang pinanggalingan nito, malamang ay napakatanda na ng edad, hindi bababa sa mahigit 100 bilyong taong gulang. Kaya't unti-unti itong bumaba. Paano kung hindi ito nasaran ng loob noon? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Bago ito masira, ang immortal artifact na ito ay hindi bababa sa isang top grade na immortal artifact, posibleng kahit isang pinakamataas na grado. Napakalakas. Walang kwenta ang tanungin, degraded na, unless may kakayahan kang ayusin, pero imposible yun kasi kahit ako hindi ko kaya, degradation is irreversible. Parehong bigo at nanlumo si Lance. Iyon ay nangangahulugan hindi ko na magagamit ito laban sa aking mga kaaway ngayon. Sinabi ng Devil King, maaari mo lamang subukan, pahinain ang lakas ng kalaban mo hanggat kaya mo,
kahit na kaya mong ibalik ang iyong kalaban ng 100 taon, mas mabuti pa rin iyon kaysa wala. Dapat mo ring malaman na sa pagitan ng mga immortal, bawat layer ang paglilinang ay mahirap, na nangangahulugan na ang agwat sa pagitan ng bawat layer ay napakalaki, at may malaking agwat, ang dating salamin ay gumaganap ng isang maliit na papel. Manam. Makatango lang si Lance, itinapat ang kanyang immortal chi sa existence mirror at gumawa ng pag-atake anumang oras. Ang ginawa ni Lance maliban doon ay pagkatapos niya maging immortal at punan ang dating salamin ng mundo ng kanyang immortal na chi, ang kanyang katawan ay walang gaanong immortal na chi, na nangangahulugan na maaaring gamitin ni Lance ang dating salamin ng mundo halos tuloy-tuloy ng walang paghihigpit. Hindi nagtagal, sa panig ni Lance, walang natitira para sa kanya upang gabayan ang kanyang paglilinang. Ngumiti ng mapait si Lance. Sa sandaling ito, si Stacy mula sa malayo ay nagbigay ng utos, umakyat at hulihin siya, huwag mo pa siyang patayin, gusto ko siyang personal na pahirapan. Oo, prinsesa, susukuan na lang natin siya. Sa sumunod na segundo, pinalibutan ng dalawang mid-human immortal powerhouse si Lance. Ang dalawang mid-human immortal strongmen na ito ay hindi malayo sa paglilinang, at nagsisimula pa lamang sa landas ng mid-human immortal. Si Lance, ay medyo nagpahinga sa loob. Rendan, dumating na ang iyong wakas. Sabi ng isa sa kanila. Sinabi ni Lance, sino kayo at bakit ninyo ako sinusubukang patayin? Walang masamang sabihin sa iyo, mamamatay ka pa rin, at gusto ng aming Panginoon, si Prinsesa Stacy, na mamatay ka. Ang asong ito. How dare you? You dare to insult the princess. Fuck you. You're going to kill me? And I don't even dare to insult her. Cut the crap with him and arrest him. Si Lance ay agad na nagwalas ng dating makamundong salamin, sinamantala ang katotohanang hindi sila nagpapansinan at ganap na walang kamalayan sa sitwasyon. Swoosh! Parang dalawang matinding laser ang dumaan sa kanila. Hindi inaasahan ng dalawang mid-human immortal powerhouse na iyon na magkakaroon ng immortal na artifact si Lance. Ang mga immortal na artifact ay isang bagay na hindi dapat magkaroon ng ordinaryong immortal, lalo na ang isang mahinang tao sa antas ng human immortal. Kahit na si Prinsesa Stacy ay wala pang isang immortal artifact hanggang ngayon, at sa buong Yunluo Immortal Kingdom, ang Emperor lang ang nagmamay-ari. Isang pangunahing immortal artifact, at pagkatapos noon, may 5 iba pang mortal immortals na nagtataglay ng mababang grade immortal artifact, na nangangahulugang sa buong Yunluo Immortal Kingdom, 6 na tao lang ang nagtataglay ng immortal artifacts. Sa makatuwid, ang biglaang paglitaw ni Lance ng isang immortal artifact sa kanyang mga kamay ay nabulag silang lahat. 2014. Gayunpaman, labis din silang natuwa sa loob ng agaw ng isang immortal artifact, mas mabuti pa ito kaysa sa pagpatay kay Renden ng 10,000 beses. Kung ibibigay nila ang immortal artifact na ito sa Immortal Kingdom, natatakot ako na matutuwa kaagad ang Emperor na ipakasal sa kanila ang isang prinsesa. Immortal Artifact. Ang mga mata ng dalawang mid-human immortals ay lumiwanag anuman ang pinsalang natanggap nila. Si Stacy, na nanunood mula sa malayo, ay natulala rin matapos makita ang immortal artifact sa kamay ni Lance. Wala man lang siya para sa isang prinsesa, ngunit si Renden, at ang mga mata ni Stacy ay agad na naging sakam. Matapos gamitin ni Lance ang salamin ng kanyang nakaraang buhay minsan, biglang, ang dalawang mid-human immortals, ay bumalik sa humigit kumulang 500 taon ng paglilinang. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Lance ay 500 taon na ang nakalilipas, pareho lang silang pre-human immortal, tungkol sa pagtatapos ng kanilang pre-human immortal cultivation. Tuwang-tuwa si Lance, at itinuring ang dalawang ito bilang malas, naging mga mid-human immortals lamang sa loob ng 500 taon. Tumawa ng malakas si Lance. Yung dalawang mid-human immortal, hindi, pre-human immortal, biglang nag-react, sobrang excited lang sila nakalimutan na nila ang mga pagbabago sa katawan nila. Paano ako naging pre-human immortal? Oh my God, pre-human immortal din ako, paano ito posible? Pareho silang tanga. I rewind pabalik sa pre-human immortal period, kailangan pa bang matakot si Lance?
Kahit na naabot na nila ang dulo ng kanilang pagsasanay sa pre-human immortal stage, at si Lance ay nasa kalagitnaan pa lang, dapat malaman na dati nang natalo ni Lance ang lahat ng kanyang mga kalaban sa Genius Ranking Tournament, lahat ng mga kalaban na ito, kabilang ang anumang yugto ng pre-human immortal stage. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, nanlamig ang kanyang mga mata, napaka-Diyos, kamatayan. Si Lance ay hindi nagsalita ng walang kaparerekon at agad na umahan. Lahat ng bagay na walang tagsibol. Ang suntok ni Lance ay lumabas, dala ang kapangyarihan ng silence technique, sabay-sabay na itinulak silang dalawa sa kawalan. Bang! Nagkapira-piraso ang katawan ng dalawang lalaki. Wala ito sa ring, hindi ka makakapatay ng tao, natural na hindi inilabas ni Lance ang kanyang buong lakas, sa katunayan ay hindi na ilabas ni Lance ang kanyang buong lakas ngayon, dahil ang unang antas ng ang silence art, at ang mas malakas na Lance ay hindi man lang ito nasanay. Sa hindi kalayuan, nagbago ang mukha ni Stacy. Ito. Hindi inaasahan ni Stacy na mababaligtad ng husto ang sitwasyon, talagang pinatay ang kanyang dalawang aso, iyon ang gitnang yugto ng human immortal, ano ang magandang gamit ng walang kamatayang sandata ni Rendan. Gayunpaman, si Stacy ay wala ng panahon para mag-isip ng husto at agad na tumakas sa kabilang direksyon ng bayan. Sa kabilang direksyon ng bayan, isa pa sa mga tauhan ni Stacy, isang malakas na late-stage na human immortal ay naroon pa rin na nagtuturo sa mga tao ng bayan sa paglilinang, kailangang makarating agad doon si Stacy upang kahit nasundan siya ni Lance, siya ay, huwag kang matakot. Gaano man kalakas ang immortal na sandata ni Lance, imposibleng talunin ang isang huling yugto na human immortal. Si Lance ay labis ding nababalisa sa sandaling iyon. Hindi natin siya maaaring hayaang makatakas sa malakas na huling yugto na human immortal, kung hindi, tiyak na hindi ko ito kakayanin. Mabilis siyang hinabol ni Lance. Gayunpaman, napakabilis din ni Stacy, pagkatapos ng lahat, siya ang pangalawang ranggo sa listahan ng henyo, at ang distansya ng ilang dosenang kilometro ay napakabilis. Hindi napigilan ni Lance si Stacy bago siya dumating. Gayunpaman, pagdating sa gilid ng huli na human immortal powerhouse, nakita niya ang isang malaking pulutong ng mga tao doon. Sumigaw si Stacy, "Mga Wild Eater, iligtas mo ako." Naabutan na ito ni Lance at sinugod ito. Wild. Walang pagkakataon na sumigaw sa pangalawang pagkakataon, hindi pa naisigaw ni Stacy ang pangalan ng kausap bago tinakpan ni Lance ang kanyang bibig. Gayunpaman, narinig ito sa huling yugto ng human immortal na tinatawag na Wild Moth sa pagkakataong ito. Mas mahigit ang mailap na gamo-gamo na gumagabay sa paglilinang ng ibang tao, tumigil, namutla, at sumigaw, "Prinsesa." Sa loob-loob na sinabi ni Lance, "Nako." Gayunpaman, huli na ang lahat para mag-isip, hinawakan ni Lance si Stacy at mabilis na tumakbo, hindi agad na baril ni Lance si Stacy hanggang sa mamatay, kung mahuli ang ligaw na gamo-gamo na iyon, maaari niyang gamitin si Stacy bilang bihag. Prinsesa. Napagtanto ng mabangis na salagubang na iyon na may malaking nangyari, ngunit napapalibutan na siya ng mga tao. Senior Fairy, it's my turn. Umalis ka na. Immortal Senior, di ba sabi mo gagabayan mo ako araw at gabi? Matagal na tayong lahat. Umalis ka na. Ang mabangis na salagubang na iyon ay nagmamadali sa buong lugar, na napailing sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lahat ay napailing at marami pa nga ang namatay, na nagpapakita kung gaano kabalisa ang ligaw na salagubang. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinawakan na ni Lance si Stacy at umalis. Prinsesa. Sigaw ni Nodo na namumutla ang mukha, kapag may nangyari sa prinsesa, tapos na talaga siya. Agad na naglunsad ng paghahanap ang Wild Moth. Nanlamig ang titig ni Lance, bagamat nasa krisis din siya ngayon, sa wakas ay nahuli na niya si Stacy, ang asong babae, at mamamatay na siya para humila ng unan. Hindi tumakas si Lance kasama si Stacy dahil mas mabilis itong maglalantad sa kanya, at tiyak na naghahanap ang wild beetle na iyon sa buong mundo. Lance ay maaari lamang sunggaban si Stacy at pumunta sa malalim na kagubatan ng bundok upang magtago muna. Inihagis ni Lance si Stacy sa isang kuweba. Rendan, ang lakas ng loob mo. Pa! Tinapik ni Lance ang kanyang palad at sinabi sa malamig na boses, "Asawa. Ikaw.
Natakot si Stacy, nakaupo sa lupa at patuloy na umaatres, ang tingin ni Lance ay hindi mabait. Sa pagkakataong ito, si Lance ay literal na hatol ng kamatayan. Wild worm. Sigaw ni Stacy na may kasamang sigaw, puno ng kawalan ng magawa. Pa! Pinutol ni Lance ang kanyang sigaw ng isang sampal. Oo. Renden? Mali ako? Pakakawalan mo ba ako? Mali ako, hindi pa ba sapat? Sue! Umiiyak si Stacy at humingi ng awa. Malamig na ngumuso si Lance, gusto mo bang bitawan kita? Ha! Sa tingin mo nakalagay ang apelyido ko. Bitawan mo lang ako, ibibigay ko ang gusto mo. Panik na sabi ni Stacy. Nanlumo din si Lance ngayon, hindi alam kung mahahanap siya ng ligaw na salagubang iyon, kaya hindi makapili si Lance na patayin si Stacy. Kung sakaling matagpuan siya, maaari niyang kunin si Stacy bilang hostage, kaya sitang nagtiis si Lance at hindi pumatay. Tiningnan ni Lance ang maganda at balingkinitang katawan ni Stacy at sinabing, kung pagsilbihan mo ako ng comfortable, kahit ano ay madaling pag-usapan. How dare you blaspheme this princess? Si Stacy ay subconsciously galit na galit. Pa! Hinampis ni Lance ang kanyang palad. Anong oras na, lumapastangan pa, ngayon payag na akong lapastanganan ka, regalo sa'yo lahat. Oo. Renden? Basta't palayain mo ako, babalik ako at ipag-utos ng aking ama na i-recruit ka bilang aking manugang. Nakakatawang sinabi ni Lance, kung gusto mo talagang bumalik, natatakot ako na ang unang bagay na gagawin mo ay lipulin ang aking siyam na angkan. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging walang puso. Asong babae? Sa tingin mo ay hindi ko alam na sinusubukan mong huminto para sa oras, ngunit sa kasamaang palad, hindi kita hahayaang makatakas dito. Mas gugustuhin kong hindi ka bilang isang hostage, ngunit ako, papatayin mo na kita. Pagkatapos sabihin iyon, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lance. Oo, si Lance ay nagpaplano pa ring patayin siya, kung sakaling siya ay talagang natagpuan, si Lance ay maaaring hindi siya mapilitan, ang yumaong human immortal ay napakalakas, marahil si Lance ay nawala bago niya ito napagtanto, mas mabuti na patayin mo muna siya at pagkatapos ay mag-isip ng paraan para makatakas. 2015. Rendan, huwag. Nakita ni Stacy na talagang sasampa si Lance, at nataranta at nakiusap. Hinawakan ni Lance si Stacy, biglang sumalakay si Stacy, ngunit sa kasamaang palad, sinampal siya ni Lance at samuka ng dugo. Sinabi ni Lance, itong mukha, itong katawan, sayang mamatay ng ganito, bakit hindi mo hayaang magsaya ang binatang ito bago ka mamatay? Gayunpaman, gagawin ko ito ng mabilis, at wala akong pakialam mga 10 minuto. Rendan, please, you can play with me whatever you want, as long as you don't kill me, okay? Sue! Sigaw ni Stacy, sa sandaling siya ay binugbog ni Lance, ang kanyang ilong at mukha ay namamaga. Ang kanyang buhok ay magulo at nakakaawa, at siya ay labis na natatakot, hindi pa niya naranasan ang gayong kakilakilabot na bagay, ang kanyang puso ay nadurog. Ngumuso si Lance, nagbibiro pa rin. Rendan, nakikiusap ako? Kung wala kang tiwala sa akin, kaya kung ayalay ang kaluluwa ko sa iyo, para makapagsinungaling ulit ako sa iyo, maliban na lang kung ako mismo ang gustong mamatay. Umiiyak si Stacy at lumuhad para magmakaawa. Matalino si Lance, hey, isa talaga itong paraan, kung iaalay ni Stacy ang kanyang kaluluwa sa kanya, magiging alin siya ni Lance, kung namatay si Lance, mabubuhay pa rin siya. Kahit na gusto niyang mabuhay, malamang ay kailangang sundan ang parehong landas tulad ni Beeman noon, pagpunta sa mundo ng mga espirito upang magtago at hindi kailanman ng ahas na bumalik. Bukod dito, ngayong naghahanap ang Wild Beetle sa buong mundo, kung si Stacy ay naging lingkod ni Lance, si Lance ay maaaring lumabas ng hayagan. Ano ang mga ngahas na gawin ng Wild Beetle? Napangiti si Lance sa loob, kung si Stacy mismo ay hindi nagpahayag nito, si Lance ay hindi na mag-iisip ng paraan para maging alipin siya. Sinabi ni Lance, gusto mo ba talagang mabuhay? Aha, please. Naaawa namang tumango si Stacy. Mabuti, pagkatapos ay ayalay ang iyong kaluluwa, kung hindi, mamatay.
Idiniin ni Lance ang kanyang palad sa tuktok ng ulo ni Stacy, dapat kusang loob na ayalay ni Stacy ang kanyang kaluluwa bago makuha ni Lance ang kanyang kaluluwa. Napaluha si Stacy, kinakagat ang kanyang mga ngipin, walang magawang inialay ang kanyang kaluluwa, sa sandaling ito, wala siyang maisip na paraan upang mabuhay, kaya't mailigtas niya muna ang kanyang buhay. Nagtagumpay si Lance sa pagkolekta ng kaluluwa ni Stacy, malinaw na naramdaman ni Lance na ang kanyang kaluluwa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, si Lance ay maaaring maging sanhi ng kanyang sakit at kahit na hayaan siyang mamatay sa isang pag-iisip. Hahaha. Si Lance ay nagpakawala ng malakas na tawa, sa ngayon, lahat ng krisis ay naiwasan, ang ligaw na salagubang na iyon kahit na natagpuan niya ito ngayon, kaya ang kanyang Panginoon ay naging alipin ni Lance, at siya ay walang iba kundi isang alipin ng alipin. Umupo si Stacy sa lupa, humihikbi at umiiyak, siya ay isang Saiyan Kingdom princess, ngunit siya ay naging alipin ng iba. Umakyat si Lance kay Stacy at itinaas siya. Bitch! Ngayon nagsisi ka? Nagnakaw ka ng manok at imbes na yumuko, hahaha. Pa! Sinampal siya ng malakas ni Lance, bagamat kinuha siya nito bilang isang alipin, ngunit, sa loob-loob, walang sama ng loob dahil iniligtas niya ang kanyang buhay, ang parusang kamatayan ay maaaring mapatawad at ang buhay na krimen ay hindi matatakasan. Slot! 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 Ilang beses na sunod-sunod na sampal si Lance, pinalo pa lalo ang ilong at mukha ni Stacy. Gayunpaman, gaano man kabugat at pamamaga ang kanyang ilong, mukha pa rin siyang maganda. Nanlumo si Lance, tila ang isang magandang babae, kahit gaano pa siya itinaboy, ay isang magandang babae pa rin. Hinatak ni Lance si Stacy sa harap, hinaila pababa ang kanyang sinturon sa dibdib, agad na ipinakita ang kaakit-akit na iyon. Rendan, inialay ko na ang kaluluwa ko sa'yo, ano pa ba ang gusto mo? Sabi ni Stacy. Alipin mo na ako, kaya kung gawin lahat ng gusto ko, alam mo ba? Rendan ikaw. Sampal. Isang sampal. Subukan mong muli ang kalokohang iyon at maaari pa rin kitang patayin. Wow! Napasigaw si Stacy sa sakit. Idiniin ni Lance si Stacy sa lupa, gusto ni Stacy na magpumiglas ngunit hindi niya magawa, kaya nakamasid lang siya habang siya ay nananana ni Rendan. Dahil hindi ito ang oras, ang ligaw na salagubang na iyon ay matatagpuan anumang oras, mabilis si Lance, at natapos ito sa loob ng 10 minuto. Napawawat umiyak si Stacy, ang pagtingin kay Lance ay medyo nakikiramay sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, ito ay kanyang sariling pinili. Prinsesa! Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa malayong kalangitan. Sinabi ni Lance, huwag magmadali at isuot ang iyong mga damit, natagpuan na ito ng mga paa ng iyong aso. Umiiyak si Stacy habang sinusuot ang kanyang damit. Di nagtagal, natagpuan ng ligaw na salagubang na iyon si Lance at ang iba pa. Papatayin kita. Sumabog ang ligaw na salagubang sa yungib. Sinabi ni Lance, alipin ng aso, subukan mong hawakan ang aking Panginoon, lumuhod ka. Ikaw. Tumingin si Nodo kay Stacy, isang sulyap ay makikita na si Stacy ay hindi lamang binugbog at nabugbog, ngunit nadungisan din, si Nodo ay galit na galit, ang napakaranggal na prinsesa, isang sagradong hindi maaaring lapastanganan sa kanyang puso, ay ibinigay ni Lance. Papatayin kita. Sumigaw si Lance, lumuhod ka sa akin. Sinabi ni Prinsesa Stacy, Wild Dodo, hindi ka pa rin luluhod, gusto mo bang mamatay ako kasama mo? Inialay ko na ang kaluluwa ko sa kanya, wuho. Pagkasabi noon, sumigaw si Stacy. Ano? Ang mabangis na uod na iyon ay natulala, nagulat sa kinalalagyan, at pagkatapos, sa mahinang mga paa, dahan-dahan siyang napaluhod. Hahaha. Tumawa si Lance. Lumuhod ang mabangis na salagubang sa lupa at humikbi, prinsesa, huli na ang aking nasasakupan, hagulgol. Sumigaw si Stacy mula sa kuweba na may kaunting luha at matangos na ilong, tinitingnan ang mabangis na gamo-gamon na iyon na walang katumbas na pagkabalisa, marangal na prinsesa, paano siya mapapailalim sa gayong pambubuli. Ang mabangis na salagubang ay tumingin ng masama kay Lance, pinapatay ang intensyon sa loob. Kanyang mga mata. Pa! Marihing sinampal ni Lance. Kung titingnan mo muli, naniniwala ka bang babugin ko ang iyong mga mata?
Sinumpa ni Lance ang mabangis na salagubang at sinabi. Yaya. Galit na galit si Nodo na lumalabas ang usok sa kanyang mga butas ng ilong, labis siyang ininsulto ng taong ito sa huling yugto ng Human Immortal. Sampal. Muli siyang sinampal ni Lance at sinabing, Dog thing, behave yourself from now on, mas mabuting huwag ka nang maghayag ng kalahating salita tungkol sa bagay na ito, kung hindi, maghihintay ka na lipulin ang siyam na angkan. Ang prinsesa kinuha ko bilang alipin ka, papakawalan ka ng emperador. Hahaha. Tumawa si Lance at lumabas ng kuweba. Sumirit sa sakit ang mabangis na salagubang iyon, tama si Lance, kung alam ng emperador na kinuha ang prinsesa bilang isang alipin, huwag nating sabihin kung ano ang gagawin niya kay Lance, ngunit tiyak na lilipulin niya ang siyam na angkan dahil hindi niya pinuprotektahan. Ang prinsesa. Dobling kasiyahan ang kalagayan ni Lance ngayon, kalahating oras na ang nakalipas, nag-aalala si Lance kung makakaligtas ba siya sa kalamidad na ito, ngunit ngayon, natapos na ang lahat at ganap na nalampasan. Nawala sa isip ni Stacy ang paglalakad sa kagubatan, na parang naging tanga. Ang mabangis na salagubang na iyon ay nagmamadaling humabol, pinunasan ang kanyang mga luha habang sumisigaw, Prinsesa, hintayin mo ako. Sa sandaling iyon, ang tinig ng Devil King ay tumunog sa isipan ni Lance, binabati kita, Lance, sa wakas ay nalampasan mo na ang krisis na ito, tama ako tungkol sa iyo, isa ka talaga, na maaaring gawing masama ang magandang kapalaran, ngayon hindi mo na kailangan ng tulong ko, I can make sure na hindi na kailangang magmadali ang ibang tao para iligtas ka. Ngumiti si Lance, dapat kong pasalamatan si Senior para dito, kung hindi mo pinaalalahanan ako, nasa panganib na ako. At saka, kung hindi dahil sa huli na Human Immortal na ito na nagkataong pumunta para turuan ang mga immortal na magsasaka at magbigay sa pagkakataong iyon, tiyak na hindi ko magagawang patayin ang dalawang gitnang Human Immortals, lalo pat gawing alipin si Stacy. Ang puso ni Lance ay tumitibok din sa loob. 2016. Ipinaalam kaagad ng Devil King ang babaeng iyon na tinatawag na Starluo. Ang babaeng iyon na tinatawag na Starluo ay medyo nagulat din nang malaman na si Lance ang aktwal na nalutas ito ng mag-isa, at sa kanyang lugar, kung may dalawang kaharian na mas malakas kaysa sa kanya ang pumatay sa kanya, hindi niya alam kung maiiwasan niya ito. Sa kagubatan na iyon, pagkatapos lumabas ng kuweba si Stacy, ang kanyang mga mata ay mapurol at patuloy na naglalakad pasulong. Nabuhay si Lance at sinabing, baliktad ang direksyon, ito ang direksyon ng Upper Faiyan Continent, hindi ang direksyon ng Yunluo Immortal Kingdom. Gayunpaman, tila hindi nakinig si Stacy sa mga salita ni Lance at pumunta pa rin sa direksyon ng bahay. Lumapit si Lance sa kanya at itinaas siya. Kinailangan siyang bigyan ni Lance ng kaunting kulay, kung hindi, kahit na kinuha siya nito bilang isang alipin, ngunit siya ay mahigpit at walang silbi. Stacy, alipin mo na ako? Kailangan mong malaman ang iyong pagkakakilanlan, maintindihan. Bitawan mo ako. Sabi ni Stacy na may masamang tingin. Kung maglalakas loob ka pa rin na kausapin ako ng ganyan, ipaparamdam ko sa'yo ang sakit. Pagkatapos sabihin iyon, agad na ginulo ni Lance ang kanyang isip. Naglabas ng sakit si Stacy mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bumagsak si Stacy sa lupa at gumulong-gulong, hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Sumugod ang mailap na gamo-gamo at galit na sinabi, Brendan, anong ginawa mo sa prinsesa? Huwag kang tumigil ngayon, kung hindi, papatayin kita. Bumantong hininga si Lance, patayin mo ako. Iyan ay parang pagpatay sa kanya. Ikaw. Noddy. Imbes na takutin mo ako, bakit hindi mo kausapin ang iyong amo ng maayos tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pag-aalay ng iyong kaluluwa sa akin? Masakit na sinabi ni Stacy, Brendan, please stop, mali ako. Madaling huminto, ngunit natatakot ako na hindi mo pa rin makilala ang pagkakamali, at ginagawa ko pa rin ang ginagawa ko. I really know. I won't dare to do it again, please stop, Tiningnan ni Lance si Chen Yun, isang batang babae, na nakadapa sa lupa sa sakit, ang kanyang damit ay napunit ng mga tinak, medyo mahabagin. Noon lang tumigil si Lance. Hindi na masakit ang kaluluwa ni Cloud Violet. Wow! Umiiyak si Stacy Wei habang nakatatakot na nakatingin kay Lance.
Sinabi ni Lance, makinig kang mabuti, pupunta ako ngayon sa Upper Wilderness, sasama ka sa akin, at ikaw, Wild Moth, ikaw ang may pananagutan sa pagprotekta sa aking kaligtasan. At ikaw, Stacy, ang namamahala sa aking mga isyu sa buhay. Naiintindihan. Oo. Masakit na tumango si Stacy, tulad ng kung gaano siya ka-proud at pagiging dominante, ngunit ngayon ay pinupuno siya ni Lance at hindi ng ahas na lumaban. At ang mabangis na uod na iyon ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ngunit kailangan niyang tumango ng kanyang ulo. Naunang bumalik sa bayan si Lance, kung saan nasa bayan pa rin si Belinda. Rendan, where have you been? Nag-aalalang tanong ni Belinda nang makita niyang bumalik si Lance. Wala lang, maghanda ka na at umalis ka na agad. Ah, Prinsesa Stacy. Agad na nakita ni Belinda si Stacy at umakyat siya upang magbigay galang sa takot. Magbigay galang ka sa prinsesa. Hindi alam ni Belinda kung paano ito nagkataon. Sabi ni Lance, pupunta rin si Stacy sa Upper Fayama, samahan mo ako. Ah, bakit? Naguguluhan si Belinda. Si Lance ay hindi makapagsalita ng walang kaparerekan tungkol sa kanyang kaluluwa na kinuha niya dahil sa takot sa mga tao na kumalat ang salita, kaya casual niyang sinabi, sobrang sinamba ako ni Stacy at sinundan ako hanggang dito. Oh! Mukhang half-hearted si Belinda, dahil, namamaga ang ilong at mukha ni Stacy at makikita ito ng kahit sino. Idinagdag ni Lance, muntik na siyang ma-accident ngayon lang nang makasagara siya sa mga kaaway ng Sunless True Kingdom, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas ko siya, noon ko lang napagtanto na sinamba ako ng sobra ni Stacy, at sinundan ako dito. Oh! Medyo nawala si Belinda sa loob, hindi niya inaasahan na sasambahin pa siya ni Lance bilang isang prinsesa. Si Stacy ay walang anumang tuso, ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang ningning. Agad na umalis si Lance at dumiretso sa Upper Fayama Continent. Mayroon pa ring 10 araw at kalahating buwang paglalakbay patungo sa Upper Fayam Continent, at kung ang araw at buwan ay gagawa ng paglalakbay, maaari silang makarating doon sa loob ng 6 o 7 araw, o kahit na mas maaga, ngunit si Lance ay hindi maaaring sa sobrang pagmamadali. Pagkaraan ng isang araw, kaming 4, si Lance, ay pumasok sa hangganan ng Noshangsen Kingdom. May lungsod sa unahan, huminto tayo para magpahinga at kumain ng tanghalian bago umalis muli. Sabi ni Lance. Pumasok sila sa lungsod, nakahanap ng isang bahay tuluyan, at kumain ng tanghalian. Kaya lang, makalipas ang 12 araw, sa wakas ay nakarating na si Lance sa Upper Fayam Continent. Upper Fayam Continent, na nagutos sa lahat ng immortal na kaharian, at lahat ng immortal na kaharian ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Upper Fayam Continent. Iyon ang unang pagkakataon ni Lance dito, at hindi pa siya nakapunta rito sa kanyang nakaraang buhay, ngunit si Stacy, na tila pamilyar sa lugar na ito, ay pumunta rito ng hindi bababa sa 1 beses o 2 beses. Pagkatapos ng 10 araw nito ng kalmado, mas maganda ang mood ni Stacy. Rendan, saan ka ba talaga pupunta? Anong ginagawa mo dito? Maingat na tanong ni Stacy, natatakot siyang magalit muli si Lance at makaramdam siya ng sakit. Pupunta ako sa Great Hall of Immortal Pill, para tasahin ang first-class Immortal Pill Master. Ikaw. Nagtaka si Cloud Violet kung nagkamali ba siya ng narinig. Kalokohan, ang hirap maging ikaw. Marunong ka bang gumawa ng pills? I can even clean up after you. What is a mere alchemy dan? Nakikita kong parang hindi ka na estranghero sa lugar na ito, kung nasaan ang Great Hall of Immortal Pills, hindi pa nangunguna sa daan. Oh! Sa ilalim ng patnubay ni Stacy, hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang napakagandang palasyo. Maraming Saiyan Masters sa hall na ito ngayon, ito ang unyon ng Saiyan Masters, lahat ng Saiyan Masters sa buong Upper Fertilization Yan Continent ay nakarehistro dito, nang walang certification ng Saiyan Grand Hall, ang status ng Saiyan Masters ay hindi makikilala. Sabi ni Belinda, gaano kalakas ang pinakamalakas na Immortal Dane Master sa Upper Fayam Continent? Hindi ko alam, sabi ni Lance. Sinabi ni Stacy, mga master ng Immortal Pill sa ika-4 na baitang, ngunit 2 lang sila. Wow! Rank 4? How impressive! Bulalas ni Belinda saglit.
Walang sinabi si Lance, pagkatapos ng lahat, hindi nang ahas si Lance na sabihin na maaari siyang maging rank 4 sa hinaharap. Anong ginagawa niyo? Pagpasok sa Great Hall of Immortal Pills, tanong ng isang matandang lalaki. Hello, nandito ako para i-assess ang status ko bilang first level Immortal Pill Master. Sabi ni Lance. Sino ang amo mo? Tanong ng lalaki. Umiling si Lance at sinabing, kailangan bang maging master na walang master? Kung walang master, kung gayon sino ang nagturo sa iyo kung paano gumawa ng walang kamatayang mga table tasks? Kailangan bang may magturo nito? Hindi ba ako marunong mag-isa? Hahaha, anong joke? Ang paggawa ng immortal pills ang pinakamahirap na bagay sa mundo, sabi mo self-learning, sinisiraan mo ba kami mga immortal pill masters? Nagalit talaga ang matandang iyon. Tumingin si Lance sa dibdib ng matandang iyon, at may nakasabit na identity marker sa kanyang dibdib, isang second grade immortal pill master. Napahiya si Lance at sinabing, ang dalawang ranggo na si Yandan Master ay talagang nangangahas na magalit. Ano? No offense, level 2 si Yantian ka lang, don't act like you're so powerful. Sige, magre-rehistro na ako. Brat? How dare you be so arrogant? Umalis ka dito? Ayaw mong magkaroon ng assessment ng walang pahintulot ko, kahit level 1 ka talaga si Yandan Master, ayaw mong magkaroon. Ang katayuang ito. 2017. Pagkasabi noon, sumigaw ang matandang iyon, mga bantay, pasabugan ninyo siya. Biglang lumabas ang isang premortal immortal na lalaki na may nagbabantang tingin. Makakalabas lang muna si Lance sa Immortal Hall. Really fucking confused, siya ang unang nanunuya sa akin, self-study lang ang sinasabi ko, akala niya talaga ininsulto ko ang Immortal Pillars at nagalit sa akin, damn. Galit na galit si Lance kaya sinipa niyang isang florera sa labas ng Immortal Pillar Hall. Ang matandang lalaki na isang second grade Immortal Pill Master, na malamang na nag-aakalang siya ay isang second grade na Immortal Pill Master at napakalakas, biglang narinig ni Lance na nagsabing self-taught at naisip na nadungisan niya ang propesyon, isang sagrado at matayog na propesyon. Pero kaya niya talagang matuto sa sarili niya, feeling niya biglang nasaran ng halaga ang identity niya, no wonder nagalit ito sa kanya. Sinabi ni Stacy, labis na ipinagmamalaki ng bawat Immortal Master ang kanilang mataas na katayuan, sinabi mo lang na self-study, talagang ipinaramdam sa taong iyon na pinawalang halaga niya ang propesyon. Orihinal akong self-taught, nagsasabi lang ako ng totoo. Nanlumo si Lance. Ang mabangis na salagubang na iyon ay may kainahinalang nagtanong, talagang self-taught ka. Hindi mo naman sinasadyang manlinlang ng mga tao para maiangat ang iyong talento, hindi ba? Ngumuso si Lance, napakataas na ng status ko, kailangan ko pa bang itaas ito? Walang masabi ang mga gamo-gamo at bumaantong hininga, saan ka mas mataas, ano pakiramdam ko mababa ka at nakakaawa. Hinailan ni Lance si Stacy, hinalikan si Stacy sa publiko, at sinabing, kaya kung humalik at matulog hanggat gusto ko, Princess Genius ng Cloud Gong Immortal Kingdom, sa tingin mo ba mataas ako o mababa ang katayuan? Namula sa galit ang mabangis na uod at sinabing, Brendan, hindi mo kailangang ipahiya ang prinsesa. Huwag kang mag-abala na makipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon. Si Belinda ay mukhang napahiya, nitong nakalipas na 10 araw ng pakikipag-ugnayan, si Belinda ay lubos na nag-alinlangan kung talagang sinasamba ni Stacy si Lance ng labis upang sundin. Sa sandaling iyon, sinabi ni Stacy, sigurado ka bang isa kang first grade Immortal Pill Master? Magagawang pinuhin ng isang first grade Immortal Pill. Tama. Pagkatapos ay maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pag-uulat ng pagkakakilanlan ni Master Chen, at sabihin na ikaw ay isang disipulo ni Master Chen ng Yunluo Immortal Kingdom Talent. Ay po, bakit ko iuulat ang kanyang pagkakakilanlan upang idagdag sa kanyang kaluwalhatian? Naiinis na sabi ni Lance, kung talagang tinaya ni Lance ang katayuan ng isang first class na Immortal Master, ang kanyang status ay napakataas, si Master Chen ay may karagdagang Immortal Master. Alagad at ang kanyang katayuan ay naging mas mataas pa, paano mabibigyan siya ng ganitong kalamangan ni Lance?
Sinabi rin ni Stacy, mayroon akong mga kamag-anak sa Upper Faiyan Continent, bakit hindi ko hanapin ang aking mga kamag-anak? Ang aking mga kamag-anak ay napakalakas din ng mga tao sa Upper Faiyan Continent, marahil, makakatulong siya sa iyo na makaisip ng paraan. Nag-alinlangan si Lance at tumango, okay. Kung ganoon ay sumama ka sa akin. Pinatawad ni Lance si Stacy ay hindi nang ahas na maglaro ng anumang mga trick, si Lance ay hindi na kailangang makiusap sa sinuman, ngunit hindi makontak ni Lance ang Devil King, kung hindi, posibleng magkaroon ng ibang tao na nilinang ng Diablo King help out. Sinabi ng Devil King na ang ibang taong nililinang niya ay may mataas na katayuan na kahit na ang emperador ng Yunluo Immortal Kingdom ay kailangang tretuhin siya ng may paggalang kapag nakita niya siya. Pagkatapos noon, sinundan ni Lance si Stacy sa isang napakagandang tirahan sa Upper Faiyan Continent. Sinabi ni Stacy, ito ang bahay ng aking pinsan, ang aking tiyuhin ay isang malakas na Earth Immortal, pagkatapos mong pumasok, huwag magsalita ng walang kaparirikon. Pagkasabi niyon, kumatok si Stacy sa pinto, maya-maya lang may butler na nagbukas ng pinto. Ikaw si Stacy, tama. Oo. Welcome Princess Stacy, ipaalam ko kaagad sa mga pinsan mo at sa mga pinsan nila. Si Stacy ay abala, ang aking tiyuhin, tiyahin at ang iba ay wala dito. Bangsak. Nasa labas na sila. Oh, mabuti. Hindi nagtagal, isang kabataan ang nauna. Pinsan Stacy. Masayang sigaw ng batang iyon. Pinsan. Ate Stacy, almost 30 years kang wala dito, paano ka nakabalik dito? Oy, nasaan na yung iba? Asan ang tatay mo? Ako lang ang pumunta dito, at iilan sa mga kaibigan ko. Itinuro ni Stacy yon si Lance at ang iba pa. Pinsan Stacy, anong lakas ng loob mong pumuntang mag-isa at hindi magdala ng isang malakas na mortal na immortal para samahan ka, napakaganda mo, may mangyayari sa'yo. Natigilan ang binata. Oh. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Stacy habang tumatawa, sino sa kanya ang kusang pumunta rito, napilitan siya. Pinsan Stacy, ilan sila? Si Stacy ay abalang nagpakilala, ito si Wild Dodo, bantay ko, ito si Renden, kaibigan ko, at ito, matalik kong kaibigan, si Belinda. Oh, Renden, paanong ang pangalang ito ay kapareho ng pangalan ng numero 1 letter ng iyong Cloud Gong Immortal Kingdom mahigit 50 taon na ang nakalipas? Sabi ni Pinsan Stacy. Naiinis sila sa loob, ano ba? Medyo natawa lang si Stacy at hindi pumunta para ipagtanggol si Lance. Ayaw na ni Lance na manatili dito at sinabing, Stacy, nakita mo na rin sila, umalis na tayo. Ah! Nagulat si Stacy, bakit biglang gustong umalis ni Lance? Stacy, huwag ka munang umalis, maghanda ka sa pagre-retiro dito Sabi ni Lance. Rendan, bakit ka biglang nagmamadali? Malungkot na sabi ni Stacy. Sinabi ni Lance, isang lugar na hindi man lang marunong rumspeto, bakit manatili rito, pumunta ka. Hindi mapag-usapan ang tono ni Lance. Gayunpaman, ang pinsan ni Stacy ay medyo nalilito, abala sa pagtatanong, pinsan, ano ang nangyayari, ikaw ay isang prinsesa, ikaw ay isang kaibigan, bakit ka napaka-verbose sa iyo? Ako. Masamang sabi ni Stacy kaya sabi niya, pinsan, dahil ayaw ng kaibigan ko dito, aalis muna kami sabihin mo kay tito at sa iba. Pinsan, hindi ka makakaalis, nakarating ka na sa Upper Fernia Island, paano kita hahayaan na manirahan sa ibang lugar? Okay. Kanina lang bibig ng pinsan ang nanakit sa kaibigan mo, okay lang lagi kung humingi ako ng tawad sa siya. Sinabi ng pinsan ni Stacy kay Lance, pasensya ka na, kapatid, nadulas lang ako ng dila at hindi ko na masyadong inisip bago sabihin ito, mangyaring huwag mo akong sisihin. Sigurado akong pangalan mo. Ang unang pakiramdam ng pangkalahatang publiko ay ganoon, na iniuugnay ka sa taong iyon. Ngumuso si Lance, na parang hindi niya talaga pinahahalagahan ito. Ang pinsan na si Stacy ay nakakatakot din sa loob at sinabi sa kanyang puso, anak ng isang aso, kung hindi para sa kapakanan ng aking pinsan, kukurutin kita hanggang sa mamatay at maglakas loob na maging mataas at makapangyarihan sa harap ko. Si Stacy abala kay Lance ay nagsabi, Rendan,
ang aking pinsan ay humingi ng tawad sa iyo, hindi ka dapat magalit, ikaw ay isang mapagbigay na tao, okay. Dito tayo manatili, bukod pa, wala tayong ibang mapupuntahan. Sinabi ni Lance, sige, para sa iyong kapakanan, atubili akong mananatili rito. Malapit nang maglabas ng mga itim na linya ang noo ni Pinsan Stacy, ngunit sa totoo lang ay nag-aatubili siyang gawin iyon, at higit sa lahat, Pinsan Stacy, bakit siya naging matulungin sa taong ito? Baka may something sa lalaking ito. Ang pinsan ni Stacy ay walang sinabi pansamantala dahil sa iba't ibang pagsasaalang-alang. Pagkatapos noon, marami pang mga lalaki at babae ang dumating, lahat ay tumatawag kay Stacy bilang magpinsan, magpinsan at iba pa, parang sobrang close sila, ito ang dapat na ni Stacy sa panig ng pamilya. 2018. Ilang tao? Natural, walang kausap si Lance at naiwang mag-isa, ngunit walang pakialam si Lance, may mga libreng lugar na makakainan at matutuluyan, kaya bakit tatanggi? Pinsan, nakahanda na ang handaan, kain muna tayo tito at tita mo, baka bukas hindi na sila bumalik. Ma'am. Sinabi ni Stacy kay Lance, Rendon, Belinda, Noddy, maghapunan tayo. Ang ugali ni Stacy kay Lance ay natural na kumilos, tulad ng isang kaibigan, dahil natatakot din siya na makita ng mga tao na siya ay naging alipin ni Lance, pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maluwalhating bagay. Siyempre, hindi mahihirapan si Lance na ituro ito, kung tutuusin, wala itong maidudulot na mabuti kay Lance kung malalaman ito ng mga tao, at baka gamitin pa niya ang mga kamag-anak ni Lance para pilitin si Lance na buwagin ang relasyon. Pagdating sa restaurant, sinamahan siya ng pinsan ni Stacy, pinsan at iba pa na kumain. Pinsan toast sa iyo. Oo, salamat, pinsan. Pinsan, iinuman din kita ng toast. Ma'am, salamat pinsan. Ang lahat ay napakabuti kay Stacy, at ang tatlong Lance, walang sino man ang tumingin sa kanila, na tila nagkukumahog sa pagkain at inumin. Gayunpaman, si Lance ay medyo makapal din ang balat, tumayo, kumuha ng isang malaking piraso ng karne, iniabot ito kay Stacy, at sinabing, Stacy, kumain ka ng isang piraso ng karne. Saglit na naging awkward ang atmosphere. Ngunit ano ang magagawa ni Stacy, abala sa pagngiti, salamat Rendon, kumain ka na rin. Mabuti. Ang pinsan ni Stacy, habang tinitignan niya si Lance, lalo siyang naiinis, talagang champagne, magtiis lang siya. Sa oras na ito, sinabi ng pinsan ni Stacy, Pinsan, pagkatapos ng tanghalian, sa hapon, dadalhin ka ng pinsan sa Dragon Mountain upang maglaro, okay? Ngayon ang paglalakbay ng Dragon ay mas masaya kaysa kailanman. Oo. Si Stacy ay abala sa pagtango ng kanyang ulo, madalas siyang pumunta sa Longview Mountain tuwing pumupunta siya sa Upper Phelan Island. Gayunpaman, biglang sinabi ni Lance, Stacy, may iba pa tayong gagawin sa hapon, kaya hindi tayo makakapunta. Og. Tiniis ng pinsan ni Stacy ang kanyang galit at sinabing, Hoy, Rendon, mukhang masyado kang namamahala, ang pinsan ko ay isang prinsesa ng isang bansa, ano ka ba? How dare you restrict her freedom? Ngumiti si Lance, Kuya, masyado kang nag-iisip, kami ni Stacy ang matalik na kaibigan, paano ko hihigpitan ang kalayaan niya, may gagawin talaga kami ngayong hapon, huwag kang maniwala, tanungin mo si Stacy. Pinsan, huwag kang maglakas loob, isantabi mo na ang lahat. Sabi ni Pinsan Stacy. Tumingin si Stacy kay Lance, tila may panalangin tingin. Nagkunwari si Lance na hindi niya ito nakita, inilagay niya ang isang malaking piraso ng karne kay Belinda at sinabing, Belinda, pumayat ka kamakailan, kumain ka ng mas maraming karne. Salamat. Punong-puno ng kahihiyan si Belinda. Stacy daw? Rendon? Bakit hindi tayo sabay na pumunta sa Dragon Tour Mountain ngayong hapon, pangako, masaya ang lugar na iyon. Sinabi ni Lance, Stacy, ang mga taong nagmamalasakit lamang sa kasiyahan ay hindi mahusay sa anumang bagay. Agad na sinabi ng pinsan ni Stacy, Hoy, Rendon, anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, lahat tayo ay hindi gaanong bagay, tama. Nako, sinasabi ko lang, kung kailangan mong umupo, hindi ko mapigilan.
Sabi ng isa sa mga pinsan ni Stacy, itong kapatid na lalaki, gusto ko rin talagang pumunta sa Dragon Tour Mountain para maglaro, pwede ko bang tanungin kung napakawalang kwenta ko rin? Ang pinsan na ito ay may agresibong tingin. Tumawa si Lance, paano ko malalaman kung matagumpay ka o hindi, pero sa paningin ko, ganoon pa rin. Sabay-sabay na tumayo ang pinsan ni Stacy, puno ng pag-aalala ang mga mata. Si Stacy ay abala sa pagpapayo, pinsan, hindi sinasadya ni Rendan. Huwag kang magagalit. Napagitna si Stacy, sobrang nasa dilema, kinurot para sa kaunting buhay sa isang tabi, at isang pinsan na natatakot na malaman nila ang katotohanan sa kabilang panig. Sinabi ng pinsan ni Stacy kay Lance, ang kapatid na ito, isa ka ring pre-human immortal, isa rin akong pre-human immortal, maglakas loob ka bang labanan ako, dahil napakalaki ng bibig mo, sa palagay ko dapat ka napakalakas, gusto kong matuto. Sinabi ni Lance, ako ay isang Yunluo Immortal Kingdom, ang unang henyo, sigurado ka bang gusto mong matuto mula sa akin? Hahaha. Nang manig ni Lance ang kanyang sarili, biglang tumawa ang mga pinsan ni Stacy. At ang unang henyo ng Yungang Immortal Kingdom. Pupunta ako, hindi katakataka na ang kay-abangan ay ganito, anong pala ka sa isang balon, sa isang lugar tulad ng Upper Faiyan Continent, sa tingin ba niya ay ang isang henyo mula sa Immortal Kingdom ay maaaring halika dito at magpanggap. Sa wakas ay nalaman na ng mga pinsan ni Stacy kung bakit naging mabagsik si Lance, kaya siya ang unang henyo ng Yunluo Immortal Kingdom, at sila ay tumawa hanggang sa mamatay matapos malaman ang katotohanan. Napahiya si Stacy sa sandaling iyon, ngunit sinabing, Rendan, huwag mong sabihin. Nakaramdam din ng sobrang kahihiyan si Stacy, dahilan para mapahiya siya kasama si Lance. Ngumuso si Lance, bakit? Hindi ba ako sapat na kahanga-hanga para sa Yunluo Immortal Kingdom, ang unang araw ng pre-human immortal na talento? Nang makitang si Lance ay nalilito pa rin, ang mabangis na salagubang iyon ay hindi napigil ang mamula at sinabing, Rendan, sabihin mo lang, walang magtuturing sa iyo na pipi. Ang pinsan ni Stacy na iyon ay nahihiyang sinabi, anak, naisip ko kung bakit ang yabang mo, anong uri ng pagkakakilanlan mayroon ka, ngunit lumalabas, ikaw ang unang henyo ng Yunluo Immortal Kingdom. Sinabi ni Lance, oo, kahit na peking ito, kahit si Stacy ay natalo sa akin at sinamba ako, hinangaan ako, paano ka bumaba? Nagalit ang mga pinsan ni Stacy nang marinig nila na sinasamba ni Stacy si Lance at abala sa pagsasabing, pinsan, hindi ito totoo, isang unang lugar lamang sa immortal na kaharian at pinapayagan kang sumamba. Ako. Hindi alam ni Stacy ang isasagot, talagang pinababa nito ang kanyang katayuan sa ilang antas. Sinabi ng pinsan ni Stacy, brother, naglakas loob ka bang labanan ako? Ang totoo, ang pangalan ko ay Yang Feng, at ako ay mula sa Upper Three Fellows Continent, na nirerango sa nangungunang 50 ng mga pre-human immortals. Top 50. Oo, tingnan ko kung gaano karaming mga galaw ang madadaanan ng unang henyo ng Yunluo Immortal Kingdom sa aking mga kamay. Ang pinsan ni Stacy, isang malakas na hangarin sa labanan sa kanyang mga mata, gusto niyang ipakita kay Lance, isang poloka sa ibaba. Ng balon, anong henyo noon? Ang unang henyo ng isang Immortal Kingdom, na dumarating sa isang lugar tulad ng Upper Fayama Continent, ay maaaring hindi man lang makapasok sa top 200, kahit papaano, halos bihirang marinig na ang isang henyo ng Immortal Kingdom ay maaaring makapasok sa top 200 sa Upper Fayama Continent, at kung meron man, minsan lang ito lilito sa halos 1,000 taon. Sinabi ni Lance, mabuti. Tumayo si Lance. Pakiusap. Dumating silang dalawa sa open space sa tabi ng isa't isa, ang mga pinsan ni Stacy, lahat sila ay tumingin ng may pag-asa, lahat sila ay nagnanais sa kanilang mga puso na si Yang Feng, matalo itong walang utang na loob na bumpkin ng bansa sa tae. Sa paggawa ng kanyang hakbang, sinabi ni Yang Feng gamit ang isang arko ng kanyang kamay, na-offend ako. Pagkatapos sabihin iyon, ang figure ni Yang Feng ay gumalaw at tumama ng direkta kay Lance. Si Yang Feng ay karapat-dapat na maging ika-50 na ranggo sa Upper Fayama Continent, ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan, hindi maihahambing sa mga henyo ng Immortal Kingdom.
Gayunpaman, iyon ay para sa isang ordinaryong tao, ngunit para kay Lance, hindi iyon ang kaso. Kamakailan ay sinanay ni Lance ang ikasyam na kahusayan ng unang antas ng silence technique, na tinatawag na World Without a Blade. Nang sumuntok si Lance, naramdaman, ang momentum, biglang nagparamdam kay Yang Feng na parang hindi niya alam kung paano ito iiwasan, kahit anong pilit niya, hindi ito maiiwasan. Bang! Sa isang sandali ng paggalang, ang Yang Feng na iyon ay lumipad na parang sandbag. Boom! Sa wakas ay nataman ang isang pader, gumuho ang pader at nabaon si Yang Feng sa mga guho. 2019. Ano? Nagulat ako. Si Stacy, pati na rin ang kanyang mga pinsan, ay lahat ay hindi kapani-paniwalang mapatla sa sandaling iyon. Ito, paano ito posible? Ang Little Feng ay isang nangungunang 50 henyo sa Upper Yama Continent. Ang pagkagulat ni Stacy sa sandaling ito ay hindi mas mababa kaysa sa kanyang ilang mga pinsan, na nag-akala na si Lance ay hindi katugma sa pinsan ni Yang Feng, ngunit ito ay lumabas na ang kanyang pinsan ay hindi katugma. Hindi napigilan ni Stacy na suriing muli si Lance, anong klaseng tao ito, masama kapag masama at walang awa kapag walang awa, ngunit henyo kapag henyo, kaya niyang matuto ng walang kamatayang mga table task mag-isa. Si Stacy, na orihinal na galit kay Lance, ay kinailangan ding muling suriin si Lance. Pagkatapos suntukin ni Lance si Yang Feng saglit, naglakad siya pabalik at sinabing, sapat na tayo, Stacy, umalis na tayo. Ito. Shall we go? Habang nanlamig ang tingin ni Lance, lungon si Stacy sa kanyang mga pinsan at sinabing, pasensya na aalis muna kami pagkatapos, kontaken ka namin ulit kapag may oras kami. Teka, pinsan Stacy? Hindi ko maintindihan? Isa kang prinsesa ng isang bansa, bakit kailangan mong sundin siya? Sabi ng pinsan ni Cloud Violet. Pinsan, huwag mo nang tanungin, kaibigan ko siya, hindi ko sila maiiwan, kapag bumalik si Tito, mag-sorry ka sa kanya para sa akin. Sinundan ni Stacy si Lance at umalis. Hindi nagtagal, umalis sila sa tirahan ni Yang. Sinabi ni Stacy, Brendan, hindi mo kailangang maging ganito, orihinal, kapag bumalik ang aking tiyuhin, kasama ang relasyon ng aking tiyuhin, hindi magiging isang problema para sa iyo na matagumpay na masuri ang unang baitang immortal. Pillmaster. Hindi bihira. Ang pamilya ng tito mo, tulad mo, ay hindi mabuting tao. Mabuting tao ka lang ba? Isipin mo mismo ang ginawa mo sa akin. Hindi kumbinsido si Stacy. Kung hindi ako mabuting tao, patay ka na ngayon, although malakas na ako sayo, pero at least may iniwan akong buhay para sayo, what a heartless person. Hindi ako nag-abala na kausapin ka. Dumating si Lance sa isang inn at nag-book ng 3 kwarto. Si Stacy ay abala, paano sapat ang 3 silid upang matulog? Isa para kay Noddy, isa para sa iyo, at isa para kay Belinda. Ano naman sayo? Maaari akong matulog sa iyo, o maaari kong matulog kasama si Belinda, alinman sa paraan. Sino ang gustong matulog sa iyo, maglakas loob ka. Galit na galit si Stacy. Ngumuso si Lance, hindi sa iyo. Brendan, mas mabuting huwag kang gagawa ng ganito, minsan mo na akong nasaktan. Si Stacy ay abala, sa sandaling ito ay nanginginig siya habang inaalala ang nangyari sa kuwebang iyon mahigit 10 araw na ang nakalipas. Sinabi ni Lance, ikaw ay aking alipin, sa palagay mo, mayroon kang pagpipilian. Ngunit hindi mo kailangang matakot, sa oras na iyon sa kuweba, ang mga pangyayari ay kakaiba, at sigurado akong makikita mong imposibleng gawin mo nang wala ako pagkatapos. Tanungin mo si Belinda tungkol dyan, siya ang pinakamagaling dito. Brendan. Namula si Belinda na may masamang tingin. Kinuha ni Lance ang kanyang room card at pumunta sa kanyang silid, at si Belinda ay nagmamadaling humabol. Nagalit si Stacy sa likuran ni Lance. Galit na sinabi ng mabangis na gamo-gamo sa likod ni Stacy, Prinsesa, bakit hindi ko siya katayin, napakabuli niya. Sinabi ni Stacy, madaling patayin siya, ang pamilya ng aking tiyuhin ay maraming tao na maaaring makapatay sa kanya, ngunit ang tanong ay, ano ang pagkakaiba ng pagkatay sa kanya at pagkatay sa akin? Ito. Sandaling natahimik si Nodo.
Hindi alam ng lahat na pagkatapos mag-alay ng kanilang kaluluwa, maaari silang pumunta sa mundo ng mga espiritu upang magtago pagkatapos mamatay ang kanilang Panginoon. Siyempre, kahit na ang isa ay pumunta sa pagtatagol ng kaluluwa, ito ay hindi naiiba sa pagkamatay at pagpunta sa bilangguan sa pangkalahatan. Si Stacy ay maaari lamang umakyat sa itaas na may pagkagalit, ngayon, maaari lamang makipag-usap ng maayos kay Lance, isuko si Lance sa pananakit sa kanya. Nagribok si Nodo ng kwarto sa sarili niyang gastos. Pumasok si Lance. Ang silid ay tumira at pumasok sa immortal machine na dumura. Ngayon ay maaari na lamang hintayin ni Lance ang Demon King na makipag-ugnayan sa kanya, at pagkatapos ay ipapaalam sa Demon King ang isa pang taong kanyang nilinang, samantala, walang sinasabi kung kailan siya muling makikipag-ugnayan sa kanya ng Demon King. Noong gabing iyon, dumating si Lance sa silid ni Stacy, nag-book din si Stacy ng sarili niyang silid, na medyo malayo sa Lance, ngunit si Lance ang kanyang Panginoon, at gaano man ito kalayo, ito ay nasa saklaw pa rin ng perception ni Lance. Knock knock knock. Kumatok si Lance sa pinto ni Stacy Chen. Sino yan? Ako ito. Nang marinig ang boses ni Lance, biglang natakot si Stacy. Anong gusto mo? Buksan mo ang pinto. Chumi, please, huwag mong gawin sa akin ito, okay? Nung pinatay mo ako, naawa ka ba? Rendan, binayaran ko na ang presyo. Sa sandaling iyon, bumagsak si Lance sa bintana. Rendan, huwag kang pumunta dito. Mahabang gabi, nandito lang ako para kausapin ka, huwag ka masyadong mag-isip. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo lang. Rendan, huwag kang masyadong mangbuli sa iba, kung ayaw kong mabuhay, siguradong ikaw ang unang mamamatay. Tumawa si Lance, Stacy, masyado kang ignorante kung ano ang ibig sabihin ng pagsasakripisyo ng iyong kaluluwa. Hindi ka pwedeng mamatay kung gusto mo, dahil kontrolado ko ang iyong kaluluwa, kung hindi ka naniniwala sa akin, subukang itaas ang iyong kamay. Ngayon. Walang kamalay-malay na itinaas ni Stacy ang kanyang kamay, ngunit, bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga kamay at paa ay hindi nakikinig sa kanyang sariling utos. Anong nangyayari? Ako paano? Kaya, hindi ka pwedeng mamatay kung gusto mo, may malay ka lang o sarili mo, ang katawan mo, kaya kung sakupin anumang oras. Kaya, walang silbi ang anumang pagtanggi sa iyo, hahayaan kitang kunin ang damit mo. Off ngayon kung gusto mo, kung hindi ka naniniwala sa akin, gawin natin ang isang pagsubok. Rendan, please, huwag, okay. Kinakabahang pakiusap ni Stacy yon, na may tonong napakalungkot at walang magawa kaya medyo hindi magawa ni Lance ang anuman. Ayos lang, experiment lang, yun, lang, maghubad ka ng pangitaas na damit. Utos ni Lance. Bigla, sa halip na makinig sa sarili niyang utos, sinunod ng mga kamay at paa ni Stacy ang utos ni Lance at talagang naghubad ng tanika. Hindi, paano ito mangyayari? Talagang hindi alam ni Stacy na ang mga kahihinatnan ng pag-aalay ng kanyang kaluluwa ay napakaseryoso noon, at inisip na buhay at kamatayan lamang ang kinokontrol, ngunit hindi niya naisip na kahit ano ay maaaring mangyari. Maging kontrolado. Sinabi ni Lance, isuot mo ang iyong damit, at kapag tapos ka na, lumapit ka at magkusa na halikan ako. Utos ni Lance. Si Stacy yun ay masunaring nagsuot ng kanyang damit, pagkatapos ay lumapit kay Lance at hinalikan siya sa labi. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Huminto si Lance at yamakap sa kanyang baywang. Rendan, anong ginagawa mo? Prinsesa, pasensya na, hindi ko napigilan. Oo, Rendan, please. Sigaw ni Stacy. Hindi nagabala si Lance na bigyang pansin siya, ngunit magiging malumanay si Lance sa kanya. Isang oras ang lumipas sa isang kisap mata, si Stacy ay nakahiga sa kama na puno ng mga mata, ang kanyang katawan ay natatakpan lamang ng isang stall, siya ay tumingin hindi pangkaraniwang sexy. Ngumiti si Lance, kumusta? Iba na ba ang oras na ito sa huling pagkakataon, hahaha, magpahinga ka ng mabuti. Tumalikod si Lance at lumayo sa bintana. Sa loob ng puso ni Lance, medyo nakonsensya siya. Ako, Wind Lightning,
Paano ako naging ganoong tao, maaari bang talagang masyado akong naimpluwensyahan ng dati kong buhay? Natuklasan ni Lance na naging walang hiya siya simula nang dumating siya sa Immortal World at muling nakipagkita sa kanyang nakaraan. Buhay. Gayunpaman, hindi talaga pinagmalupitin ni Lance si Stacy ngayon, at naniniwala na si Stacy ay nakakaramdam din ng mga kakaibang sensasyon. 2020. Kinabukasan. Si Lance ay nag-iisa sa kanyang silid na walang kamatayang machine na nagsusuka. Sa sandaling ito, sa tirahan ng Yang. Nakabalik na ang tiyuhin at tiyahin ni Stacy. Pare, bumalik ka na. Anong nangyari? Pare, natalo na si Kayday. Ha? Sino ang nakatalo kay Kayday? Nagulat ang tito ni Stacy sa narinig, parang big deal ito. Kaibigan ito ng pinsan ni Stacy. Stacy, kailan siya dumating sa Upper Yama Island? Kahapon lang, siya ang dumating na mag-isa at nagdala ng ilang kaibigan, hindi ko maisip kung ano ang eksaktong nangyari. Ang kaibigan sa tabi niya, si Rendon, ay ang unang araw ng pre-human immortal kingdom ng Yunluo. Noong una ay mayabang, akala nating lahat ay pulaka siya sa ilalim ng balon, ngunit pagkatapos, nataman niya si Xiaofeng sa isang galaw at lumipad palayo. Circumstantial. Ano ang pinagmulan nitong Rendon? Hindi ko alam. Nasaan sila ngayon? Si Stacy ay hindi tumuloy sa aming bahay, siya at ang kanyang ilang mga kaibigan, ay tumuloy sa otel at ngayon ay tumutuloy sa New Sean Inn. Huwag mag-alala, ang aming mga tao ay palaging nanunood. Kukunin ko si Stacy para sa akin. Mabuti. Si Lance ay nasa immortal machine na nagsusuka, nang maramdaman niyang aalis na si Stacy sa inn. Gayunpaman, si Lance ay hindi nag-abala sa kanya dahil nararamdaman siya ni Lance kahit saan man siya magpunta, at hindi talaga kayang higpitin ni Lance ang kanyang personal na kalayaan. Hindi nagtagal ay dumating si Stacy sa tirahan ni Yang. Magbigay galang ka sa iyong tiyuhin. Yumuko si Stacy sa isang Earth Immortal level powerhouse. Sa ngayon, si Lance ay nasa inn at malinaw na naririnig ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ni Stacy. Stacy, bakit hindi ka manatili sa bahay kahit na pumunta ka para manatili sa inn? Ang tiyuhin ni Stacy ay nabigla. Ako, iyong mga kaibigan ko ay mahilig magstay sa isang inn, mas libre, kaya sumama din ako sa kanila na magstay, kaya sana hindi ako sisihin ni Tito. Oh, Stacy, bakit hindi ka nag-hello ng maaga sa oras na ito upang pumunta dito? Siya nga pala, kamusta ang iyong ama at ina? Balik kay Tito, okay na ang lahat, pinagkatiwalaan nila akong batiin ka. Talaga? Syempre totoo. Stacy, huwag kang magsinungaling, kahapon ko lang nakontak ang tatay mo, sabi ng tatay mo na wala ka, pero hindi ko inaasahan na pupunta ka dito. Tapos may sinabi ba ang tatay at nanay ko? Sige, kukontaken ko sila mamaya at sasabihin kong nandito ka, para hindi sila mag-alala. Salamat, Tito. Ikaw anak, ngayon ka na talaga maglakas loob na tumakbo mag-isa, kung ano man ang mangyari, nakakalungkot ang iyong ama at ina. Tinuruan ako ng leksyon ni Uncle, hinding-hindi na ako maglalakas loob na uulitin pa. Napuno ng panghihinayang si Stacy, kung hindi siya tumakbo sa pagkakataong ito, hindi sana siya naging utusan ni Lance, hindi 2 beses na ginamit ni Lance. Gayunpaman, kakaiba rin ang puso ni Stacy, sa unang pagkakataon na siya ay ginamit ng pilit ni Lance, siya ay nasa sakit, ngunit kahapon, siya ay hindi, sa halip. Stacy. Tito. Si Stacy ay sobrang abala sa pagbabalik sa kanyang katinoan kaya siya ay nag-ambala. Bakit ka distracted? Ako, miss ko na ang tatay at nanay ko. Ang pag-alis sa bahay sa unang pagkakataon, normal. Sabihin mo sa akin, Stacy, sino ang Rendon na iyon, bakit hindi man lang siya kalaban ng iyong pinsan na si Yang Feng? Makatuwirang sabihin na ang isang immortal na kaharian ay hindi makakagawa ng ganoon kalakas. Henyo. Siya talaga ang numero 1 sa ating Yunluo Immortal Kingdom, bago ang ating Immortal Kingdom rank ang competition, wala akong kalaban-laban para sa kanya. Kung ganun, bakit hindi ko siya narinig noon? Kung talagang may ganoong henyo, dapat ay sumulpat na siya noon pa, hindi kaya kamakailan lang siya naging immortal.
Hindi ito alam ni Uncle, sa katunayan, itong si Renden, siya ay miyembro ng Yunluo Immortal Kingdom sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ang sikat na number 1 lecher na si Renden ng ating Immortal Kingdom. Ay muling nagkatawang tao at sa kabutihang palad ay natagpuan ng kanyang ama na si Teddy, kaya tinulungan niya itong mabawi ang kanyang mga alaala sa nakaraang buhay. Ang hindi inaasahan ng lahat ay ang talento ng muling pagkakatawang tao ni Renden ay ibang-iba sa kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling ito, ang mga pinsan ni Stacy sa tabi niya ay natulala. So it's really related to that first pervert. Sinabi ko sa iyo kung paano ang mga pangalan ay pareho. Ang number 1 pervert na si Renden na iyon, ang kanyang katanyagan ay kumalat sa amin sa Upper Feian Continent, lalo na matapos siyang year-okan hanggang mamatay ng aking idolo na si Gao Jian sa kalye, sa kaibuturan ng puso, lahat kami ay nagpupuri kay Gao Jian sa oras. Oo. Sa sandaling ito, sa inn. Malamig ang tingin ni Lance. Gao Jian. Ang taong pumutol sa aking buhay at tumapak sa akin hanggang sa mamatay sa kalye sa aking nakaraang buhay ay tinawag na Gao Jian. Kaya lang, hindi alam ni Lance ngayon kung anong antas ng lakas si Gao Jian, malamang na mas mataas sa antas ng Mortal Immortal, dahil naramdaman ni Lance na siya ay walang katulad na malakas sa kanyang nakaraang buhay, hindi sa parehong antas. Kung ito ay isang Mortal Immortal na antas, at kung narinig ni Gao Jian na si Renden ay muling nagkatawang tao, hindi maiiwasan na wala siyang gagawin kay Lance, halimbawa, natatakot siya na si Lance ay maghayganti sa kanya sa hinaharap. Kaya sakalin niya si Lance. Gayunpaman, mabilis na itinanggi ni Lance na si Gao Jian ay talagang isang mapagmataas na anak ng langit. Ang ganitong uri ng tao ay kadalasang medyo mayabang at may tiwala sa sarili, hindi siya kailanman maniniwala na siya ay papatayin ni Lance. Gao Jian, balang araw, puputulan ko ang iyong dugo at tatapakan kita hanggang mamatay sa kalye. Sabi ni Lance sa loob. Stacy, kailan ka babalik sa Yunluo Immortal Kingdom? Gusto mo bang magpadala ako ng maghahatid sa iyo pabalik? No uncle, tsaka hindi ko alam kung kailan ako babalik, hindi naman dapat ganoon kaga. Kung gayon, manatili ka sa bahay, at huwag kang bumalik sa bahay tuluyan. Ito. Ayaw ni Stacy na bumalik sa inn sa loob, ngunit natatakot siyang magalit si Lance at muling masaktan ang kanyang kaluluwa. Uncle, mabuti pang bumalik ako para sumama sa mga kaibigan ko, sabay tayong lumabas lahat, we deserve to be together, hindi tayo dapat mag-isa. Sabi ni Stacy. Tumango ang tiyuhin ni Stacy, mukhang lumaki na talaga si Stacy at mas matino. Oh! Bumalik ka at sabihin mo sa mga kaibigan mo na pumunta muna sila sa bahay ng ilang araw, tapos makipagkita ka sa kanila pagkatapos, matagal na kayong hindi nagkikita ng mga pinsan mo, ayaw mo bang manatili? Sa loob ng ilang araw. Mabuti, pagkatapos ay babalik ako at sasabihin. Well, pumunta ka ng maaga at bumalik ng maaga, hihintayin kita para sa hapunan ngayong gabi. Medyo hindi sigurado si Stacy, umaasa siyang papayagan siya ni Lance na bumalik sa loob ng ilang araw. Hindi nagtagal, bumalik si Stacy sa inn, kumatok ang pinto ni Lance. Pasok. Lumakad si Stacy sa kwarto ni Lance. Ano iyon? Alam na tanong ni Lance. Rendan, may gusto akong itanong sayo. Sabihin mo. Bumalik na ang tito ko, pinatira niya ako ng ilang araw sa tirahan, pwede mo ba akong pabulaykan ng ilang araw? Sinabi ni Lance, ilang araw ang mananatili. 3 araw, okay. Kung hindi ako pumunta, tiyak na maghahinala sila, at kung oo, tiyak na masama ka rin. Tinatakot mo ba ako? Forget what they doing, keep on doing.